Usapan natin ngayon ito po 'no, sasampahan daw po ng, kasong disbarment, itong 'no. Traffic po 'no, sinusuri na po sa iba't ibang anggulo yung traffic sa Davao City na pinapakalat po nila na top 10 worst traffic sa buong mundo. Pinaka-worst daw po ang traffic sa Davao City sa buong Pilipinas. Idagdag niyo pa riyan yung ano pa ba? Idagdag pa po ninyo itong, bill ni, Risa Hontiveros. Ang konklusyon po natin sa lahat po ng 'yan 'no, ay, diversion na naman. Dahil ayaw nilang pinag-uusapan itong INC. Alam po nila, nag-bait po sila. Alam po nila na tayong mga Dutertista ay, mahilig kumagat 'no, mahilig ipagtanggol ang mga Duterte. Ayan, pati pala yung ano, yung mga Octa Arts Dancer Survey, 'yan. Nag-iinit tayo kasi alam natin yung katotohanan na ito pong mga ginagawa nila ay wala po sa katotohanan, pati po yung resulta ng survey, masyado pong malayo sa katotohanan. Pero siyempre dahil normal po sa mga Dutertista ipagtanggol ang mga Duterte, babanatan natin ang babanatan, 'no? Yan po yung walang katapusang, argumento. Alam nila hanggang argumento lang yan, pareho. Duterte ka man o ikaw ay Dutertista, pareho lang po yang matatapos sa argumento, ang lahat ng ito. Pero yun, tuwan-tuwa po sila kasi, na hindi po na itutuloy yung usapin dito sa napakalaking rally na isinagawa laban sa impeachment kay VP Sara Duterte, 'no? Pero siyempre i-di-discuss po natin 'yan para po, ah, ano yung ginagawa nila ngayon 'no, para mailayo yung diversion. Magagaling po 'tong mga 'to mag-divert ng issue, eh. 'Wag din po nating kakalimutan yung sinabi po ng mga taga Makati Business Club, 'no? Mismong mga oligarko na po ang tumututol sa ginawa nila sa budget. Diversion lang pala. Si VP Sara, yung mga Mary Grace Piatos, tignan nyo ngayon, wala na pong usapin. Diversion kasi nakuha na nila yung gusto nila na wala na pong pumipigil sa budget dahil very busy yung mga Dutertista ipagtanggol si Sara Duterte. Very busy na hindi po natin nabubusisi. Ngayon po, i-focus po natin sa mga tunay na problema ng Pilipinas. Huwag na po tayong magpadala dito sa kanilang mga diversion. Lahat po yan, diversion. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. May mga galit kagad sa TikTok. Bakit mo ako pinatitigil? Tatay ba kita? Patitigilin mo ako sa trabaho ko? Tatay ba kita? Okay. Pag-usapan natin. Ngayon po, kapapasok-pasok lang po ito. Alam ko na gagawin na naman nila dito. Papausuhin na naman nila to. Ito na nga po. Lahat na po ng media, ito na po ang laman. Lahat na ng media, yan na po yung laman. Disbarment complaint versus ex-President Duterte. Inihain ng pamilya ng AJK victims sa Supreme Court. So lahat po ng kasabwat po yung media rito, eh. Alam niyo po, ang naganap na pangyayari, may 2 milyon na nagrally laban sa impeachment ni VP Sara. May 2 milyon na nagsasabi na tigilan nyo na ang pamumulitika, no? Magtrabaho kayo
sa Kongreso, both Senate and House of Representatives. Magtrabaho kayo, panay politika ang inaatupag ninyo. Pati media, kasabwat ninyo. No? Yan po ang pinakamatinding pahayag niyan. In-expose kayo nila Marcoleta ng mga tagapagsalita ng INC, hindi sila mangmang, hindi sila, mas lalong hindi sila bobo sa pag-attend doon. Marami po na-expose sa inyo, yung sinasabi ninyo na inuutulang yung iglesia ng mga Dutertista, ha? At ng KOJC, ano, napatunayan nyo ba na uto-uto ang INC? Stick po tayo dito kasi nililito na naman tayo. Ang Makati Business Club po, ha? Sa mga hindi po nakakakilala sa Makati Business Club, yan po yung mga oligarko na naka-base dyan sa Makati. No? Pag yan po, nagalit na, 2 EDSA Revolution, kasama po yan. Yan pong Makati Business Club. Hindi po nyo maitatanggi. Maski nga si Rowena Guanzon. Ano sabi ni Rowena Guanzon? Ano na yan? Anti-Duterte na yan. Ano sabi niya? Mayroon palang kakayahan yung mga Duterte. Mga supporter ng Duterte na mag-milyon. Pero hindi naman. Masyado ka naman. Iglesia ni Cristo, syempre yun. Kahit kami Dutertista, hindi namin yan i-claim na Duterte na pagkilos yun. No? Sumuporta lang kami sa Iglesia ni Cristo. Pero, ang usapin po dito, ano ang gagawin ng gobyerno? Diyan sa sinasabi, parang business as usual lang. Parang wala kaming pakialam. Parang tuloy pa rin ang lahat. Nagdadagdag pa nga ng investigasyon yung mga Remulla Brothers. Alam po ninyo, sa totoo, tapos ang ginagawa nila, diversion na naman. No? Mayroon pa pala si Torre. Isa pa yan. Isa pang diversion yan. Sinampahan ng kaso si Dado. Siyempre, yan na lang ang pag-uusapan. Si Dado, bakit sasampahan ng kaso? Di ba? Yan ang mga pinag-uusapan natin. Traffic sa Davao City. Siyempre, ilalabas nila picture ng EDSA. Alam niyo po, sinasadya nila yan. Bakit? Yung sinabi na top 10 yung Davao City, imposible, di ba? Ang kahulugan po nun, top 10 sa buong mundo, pinaka-worst ang traffic daw sa Davao City dito sa Pilipinas. Siyempre, magre-react po yung mga Dutertista. Lalo na yung mga nakapunta na sa Davao. No? At saka nakabiyahe na sa EDSA. Yung pinapakita nilang picture ng picture dito sa may Guadalupe, sa may EDSA. Ibig sabihin ba doon? May panlilin lang doon? Opo. Pero hindi po yan ang importante. Hindi naman po krimen yan. Di ba? Hindi naman po krimen yan. Ang point po dito, gusto ninyo yung mga maka-Duterte, yan na lang ang pag-usapan. Di, sampahan nyo ng kaso yung mayor. Alam nyo, nililito nyo na naman yung mga tao kasabwat tong media na to. Gusto nyo na naman i-divert. Dinivert ninyo last year, sabi ng mga taga Makati Business Club, hinokus-pokus ninyo habang busy kami sa kahahanap sa usapin ng mga Mary Grace Piatos, habang busy kami katatanggol kay BP Sara, winawalang hiya nyo yung budget. Hinokus-pokus nyo, twisted, sabi ng hindi po kami to para paboran ang inyong mga yung patronage politics. Ano po ibig sabihin ng patronage politics? Ayan po.
para makatulong dito sa kanilang mga tao sa baba sa eleksyon ngayon 2025. Yung budget, ginawa nila, tinwist nila yung budget para magkaroon po ng budget tong mga tatakbong congressman, tatakbong gobernador, mayor, etc. O kaya po biglang lumubo yung DPWH. Mapaglilihiman nyo ba yung mga oligarko? Mas tuso pa sa inyo yan. Hindi ko po kilala si Mandarahog. Mas tuso pa sa inyo yung mga lilinlangin nyo. Ang problema sa inyo dahil sa ginagawa ninyo, bumabagsak yung negosyo ng mga oligarko. Siyempre, papalagyan. Di ba? Papalagan kayo niyan. Mga negosyante, wala nang kinikita. Kayo lang yung, kung sana, pati yung mga negosyante kumikita sa ginagawa ninyo, hindi eh. Mga politiko lang. Ina-isolate nyo sarili nyo. Akala nyo papayag kami na ang pag-usapan na lang natin ngayon ay traffic sa Davao? Ano kung traffic sa Davao? Balik tayo rito. 2 milyon ang lumabas. Anong gagawin ninyo? Hindi kayo magbabago? Business as usual? Hindi po pwede yan. Huwag tayong pumayag. Kaya natin. Dalhin sa EDSA yan mga yan. Hindi po ako nananawagan ng EDSA Revolution. Hindi po ako Iglesia ni Cristo. Ang ibig ko sabihin, naghihintay ang Iglesia ni Cristo kung ano ang tugon ninyo sa ginawa nilang malaking rally na nakisama kami. Hindi nyo po pwedeng i-ignore business as usual. Kinakailangan magtrabaho kayo para lutasin yung tunay na problema. Ida-divert nyo na naman. May traffic sa Davao. Ano ngayon? Sa Maynila ba walang traffic? Ano ngayon ang problema? Punta tayo sa totoong problema. Maraming mahirap, maraming gutom. Magtrabaho kayo. Dinadivert na mga yan. Siyempre tayo magre-react, hindi totoo yan. Nakita namin yung picture nyo sa EDSA yan. Tuwan-tuwa naman sila pag doon na tayo nagkwentuhan. Siyempre, kakagatin ng mga vlogger yan. Tignan nyo yung picture na nilagay nila sa EDSA to. Diversion na naman. Isa pa nilang diversion. Isa pang nilang diversion, sasampahan na ngayon si Tatay Digong ng disbarment. Disbarment? Ilang taon na ba si Tatay Digong? Aanhin niya pa ba yan? Sasabihin naman natin. Alam nyo, inaano tayo eh. Alam nyo, yung disbarment, sinasabi nyo EJK victims kayo. Di ba? EJK, extrajudicial killing. Mga biktima kayo. Mga kamag-anak to siguro ng mga drug lord, drug addict, drug pusher. No? Kaya EJK victim sila. Bakit hindi nyo sampahan ng kaso si Tatay Digong sa kasong murder o ano? Bakit disbarment? Bakit hindi totoong kaso? Di ba? Alam nyo kung bakit? Pag nagsampa sila ng totoong kaso dito sa Korte ng Pilipinas, hindi nila pwedeng ituloy yung kaso nila sa ICC. Kasi kinikilala na nila yung Korte ng Pilipinas eh. Puta, may sampa kayo ng kaso dito sa Pilipinas eh. Bakit meron pa rin kayong kaso sa ICC? Di ba? Kaya ibang kaso yung kinakaso nila, disbarment. Pero sa totoo lang, sabi nyo kayo biktima ng EJK. Disampahan ninyo ng kaso. May kinalaman sa EJK. Si Tatay Digong. Hindi nila gagawin yan. Kasi once na magsampa sila dito, goodbye na sila sa kaso nila sa ICC. Bakit?
Kinikilala na nila na may batas tayo rito. Kinikilala na nila yung korte natin. Kaya lang naman pumapasok yung ICC dahil ang gusto nilang palabasin, hindi naman sila magkakaroon ng katarungan dito. O, huwag kayong mag-alala. Automatic na rin na mawawala na ng silbi ang ICC. Pag upo ni Trump, babanatan niya yung ICC. Paparusahan ni Donald Trump yung ICC. Mga magnanakaw daw yung Duterte. May kinaso na ba kayong pagnanakaw? Wala pa. Wala pala kayong kinakaso akala mo kasi magnanakaw. Yan yung sabi sa'yo ng vlogger mong bugok. Pero bakit wala kayong kinakaso? Bakit wala ka? Fake news pala ako, Don Rafael. May kinaso ka ba? Don Rafael. Don Robert pa. Si Don Robert, baka ikaw si Don Robert na taga ano. May nakaw pala si Sara, no? Bakit wala kayong kaso kay Sara na nakaw? Ang daming walang kaso na nakaw. Wala pala. Hanggang tourist lang kayo. Dinadivert nyo lang. Asan ang tunay na issue? Ang tunay na issue, ito po ang sinasabi ni Pangulong Marcos. Ngayon, tignan nyo yung mga balita ngayon. Pinakamalaking kinita ng BIR sa kasaysayan ng BIR. Congratulations, pasok na pasok. No? Palakpakan tayo. Pinakamalaking kinita na non-tax, ibig sabihin, BIR tax Pinakamalaking kinita na hindi galing sa buwis. Palakpakan tayo. Ang galing ni BBM. Kita nyo makinig kayo Pinakamalaking kinita sa BIR, sa tax, pinakamalaki ring kinita sa hindi tax. So, ibig sabihin, kung ngayon po ang pinakamalaking kinita ng Pilipinas, siguro, makakapagbayad na tayo ng utang. Kasi ang laki ng kinikita natin Di ba? Report yan report. Report nila yan. Pinakamalaki rin po ang inuutang natin ngayon. Paano nangyari yun? Sa report, pinakamalaki kinita. Tapos pinakamalaki rin ang inuutang. Baka pinakamaraming proyekto naman ngayon. Di ba? Kaya siguro maraming utang, baka maraming proyekto. O kaya may pandemya ngayon. Di ba? Kasi ang laki ng kinita Ang laki ng kinita sa tax, pinakamalaki sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang laki ng kinita sa non-tax, pinakamalaki sa kasaysayan ng Pilipinas. No? Teka muna. Bakit pinakamalaki pera niyang inuutang ni BBM? Baka pinakamaraming proyekto ngayon. Maraming tagapagtanggol dito Sige nga, pagtanggol nyo nga. Nalilito kami. Sabi nyo nga, tanga kami. Sabi ng rito, DDS tanga. Matatanga talaga kami. Paano namin i-reconcile? Pinagmamalaki nila, pinakamalaking kinita sa tax, pinakamalaking kinita sa non-tax, pagkatapos pinakamalaki inuutang. Baka pinakamalaki rin ang mga proyekto ngayon. Pucha. Oo nga, Badong, yun lang ang magiging konklusyon natin. O kaya, mayroong pinakamalaking pandemya. Di ba? Kasi kapos pa rin Sa lahat nangyari, kapos pa rin Pinagmalaki yung lumaki kinita, lumaki ang non-tax, lumaki ang tax. Pwera pa yung mga pinakamalaking binentang ginto. May pinakamalaki pang binentang. Oo, world record yun. Hindi lang dito sa Pilipinas. Sa buong mundo, pinakamalaking binentang ginto. Antindi naman pala, Badong. Ang daming pera. Bakit nangungutang pa rin? Yun nga tinanong ko Baka maraming proyekto. Sagot,
Yung mga nagsabing mga tanga kami. O, sagot. Explain na. Magnanakaw na nga si Sara. Okay na yan. Sagutin nyo naman bakit kinita. Sa sobrang dami nga ninakaw ni Sara, walang isang kason pag nanakaw eh. Alam nyo ba na yung sa impeachment, wala siyang kasong pagnanakaw? Hindi nyo alam yun. Di ba? Kasi hindi naman sinasabi sa inyo yan. Sagot. Baka pinakamalaking proyekto, kaya may mas matindi pa sa pandemya na pinagkagastosan. Baka tinurukan tayo ng kung ano, no? Kasi sa pandemya, 3 turok eh. 3 turok, may ayuda, 2 ayuda, halos lahat ng tao yun. Nalito kami. Kasi mga tanga kami mga, pasensya na kayong mga BBM, tanga kami mga Duterte, pero pakipaliwanag nyo nga po. Ano po ba nangyari? Wala. Hindi kayang ipaliwanag. May proyekto ba? Walang proyekto at tumatahimik na sila unti-unti. Yung nagsasabing tanga tayo, tumatahimik na. Akala nila magnanakaw si Sara eh. Meron bang pagnanakaw sa impeachment? Sa 3 complaint, meron bang pagnanakaw? Wala ba dong? Wala sila nilagay na pagnanakaw. Kasi pag nilagyan nila ng pagnanakaw, madidismiss yung kaso nila. Walang ninakaw eh. Ano na, mga kapatid? Kanina tanga kami, di ba? Ngayon wala kayong isa, kahit isa maisasagot. Bakit pinagmamalaki ninyo na pinakamalaking kita sa tax, pinakamalaking kinita sa non-tax, pinakamalaki rin ng inuutang, marami rin binentang ginto, world record sa buong mundo? Number 1 tayo, pinakamaraming binentang ginto. Number 1 ng Pilipinas. Ngayon, ang tanong ko, baka maraming proyekto. Kaya ang dami-daming perang pumasok. Kasi ang tanong natin, saan napupunta eh? Wala na. Ano yung sinasabi sa flip top? Body bag! Okay. Pag sinasampal kayo ng katotohanan, natatahimik kayo. Bigla kayong tumahimik lahat. Kanina, tapang-tapang nyo na magnanakaw si Sara. Nung sinabihan ko kayo na walang kaso ng pagnanakaw sa impeachment, tumahimik kayo bigla. Ganyan yan eh. Pag hinanapan mo sila ng proyekto, ay wala nga palang proyekto kami. Teka muna. Parang mga aso yan na babagang buntot, no? Pag hinanapan mo na sila, yan po ang katotohanan. Ngayon po, pinagmamalaki na pinakamalaki kinita, tax and non-tax. Ngayon din pinakamalaki ang mga inuutang. Ang tanong ko nga, marami sigurong proyekto. Wala rin. Baka may pandemya. Wala rin. Putya, saan napupunta ang pera natin? Kaya nga kinakailangan nilang diversion. Ang diversion nila, batuhan mo ng batuhan yan ng mga Duterte, sasagot yung mga Duterte, okay na tayo. Nakalimutan na tayo. Hindi na nyo kami mauuto. No? Wala nang utuan sa mga Dutertista. Huwag na kayong pumayag, nasagot lang tayo na sagot. Pag sinabi nila may traffic sa Davao, ano ngayon? Nasaan ang pera? Nasaan ang proyekto nyo? Sila ang nasa gobyerno. Bakit tayo nagiging defensive? Kung may traffic sa Davao, ibig sabihin maunlad yung Davao. Katulad ng Maynila, matraffic. Metro Manila, matraffic, maunlad. Pag may traffic sa Quezon City, sasabihin nyo, pinakamaunlad ng Quezon City. O di ganun din ang Davao. Humahabol sa traffic, di ba unlad din ang Davao? Di ba? Ngayon, ang sagutin ninyo, nasa napupunta yung pera namin? Yan yung sinasabi ng Makati Business Club.
yung pera ng mga Pilipino, nililibang tayo sa pagsagot sa mga Sara Duterte accusation, yung pera ng mga Pilipino, tinitwist nila yung budget para sa patronage politics. Ang ibig sabihin ng Makati, hindi po ako to ha? Hindi ako to. Mas matalino sa akin yung Makati Business Club. Bakit? Billionaires Club yun eh. Mga bilyonaryo yun. Ang sabi nila, yung budget ng Pilipinas, tinitwist ninyo, pinapaikot ninyo mga tao, dinadivert ninyo sa usapin ng mga Duterte. Pero ang tunay na ginagawa nyo, kaya naghihirap ang mga Pilipinas, ayan, pinamimigay, dinadagdagan yung DPWH. Bakit sa DPWH? Yung kay Drilon. Yan daw ang source yan daw ang pork barrel nasa DPWH. Kaya may akap, kita nyo naman. Ngiting-ngiti si Chis Escudero, binigyan lang sila ng akap. Wala nang akap eh. Di ba? Pero inuto sila. Inuto sila sa BICAM. Binigyan ng akap yung mga senador. Ngiting-ngiti na sila. Para saan yung akap? Pangangampanya. Ano sabi ni Bato? Kahit may akap, hindi ako tatanggap. Panay diversion lang to. Sinampahan ng kaso si Dado. Siyempre, bakit nila sasampahan niya na? Hindi nyo na kami mauto. Hindi na. Meron kaming 2 milyon na kumilos, hindi nyo sinasagot. Ano yan? Lilibangin nyo na naman kami na traffic sa Davao? Di traffic sa Davao. Traffic sa Davao. Traffic din naman sa Metro Manila. Ibig sabihin, pag maunlad ang bayan sa siyudad sa Pilipinas, matraffic. Di maunlad ang Davao, huwag nyo na kaming pinagbubula. Magagalit na naman kami kay Torre kasi ganun-ganun. Sinampahan si Dado. Ano ba kasalanan ni Dado? Pinagtanggol. Hindi na, Nasaan ang mga proyekto nyo? Nasaan ang pera ng taong bayan? Kinakailangan nyo na magpaliwanag. Panay kay confidential fund ni BP Sara. Si BP Sara lang ba may confidential fund? Buksan nyo rin lahat ng libro. Ngayon, DPWH, 20 billion. Walang resibo. Confidential fund ba yan? 20 billion ng DPWH? Hindi. Hindi confidential fund. Bakit hindi nila kinakalkal? Baka makalkal nila na kung kanino napunta yung walang resibo ng DPWH eh. 125 million lang si BP Sara, doon tayo nag-focus lahat. Sa kanila, daan-daang bilyon. Saan nyo dinala? Yung PDIC, saan nyo dinala? Yung PhilHealth, saan nyo dinala? Yung pinagbentahan ng ginto. Saan nyo dinala? Yung Maharlika Fund. Ang daming issues, daan-daang bilyon, kada isang sinabi ko. May sagot ba sila? Si Sara Duterte kasi, Saramaw. Okay ng Saramaw na yan. Pakialam namin kung Saramaw. Nasaan yung pera namin? Wala kaming pakialam sa inyo. Dinadivert nyo na naman. Tatay Digong dapat hindi na abogado, disbarment. Ano ba yung disbarment? Tatanggalin ka lang sa pagiging abogado. Sino yung nagsampa? EJK victims kami. EJK pala. Di EJK ang isampa nyo. Murder. Ang isampa nyo. Hindi po pwede. Bakit? Nakasampa kami sa ICC. Pag nagsampa pa rin kami rito, mawawalan silbi ni ICC kasi kinikilala namin yung korte. Yun naman pala eh. Huwag kayong mag-alala. Pag upo ni Donald Trump, paparusahan yung ICC. Ipipress lahat ng mga pera ng ICC sa buong mundo. Akala nyo ba sa Amerika lang mapipress? Takot po ang mga buong mundo sa Amerika. Dahil
Another diversion na naman. Ito pa isang diversion nila ngayon. Octa Arts dancers. Tindi, no? Kulelat si BP Sara. Siyempre, magwawala tayo. Bakit kulelat? Bakit kulelat? Utot nyo. Saan ka nakakita ng survey company? Lahat ng survey, kulelat si Martin Romualdez. Pagdating sa Octa Arts, siya yung most trusted. Kung hindi ba naman napaka-gunggong ng Octa Arts na yan? Pagdating sa Octa Arts Dancers Research, number 1, si Martin. Sa lahat ng survey, kulelat si Martin. Pagdating sa Octa Research Search, Octa Dancers, number 1. Bulahin nyo, lelang nyo. Diyan nawala ang trust namin. Tapos Sara Duterte bumabagsak pero putya, hindi nyo kaya si Sara Duterte. Ilang taon nyo nang binabanatan si Sara Duterte. Ito po ang katotohanan. Sagutin natin ito yung mga akala nila magnanakaw. Ninakaw ba ni BP Sara yung confidential fund? Hindi. Binigay nga eh. Kanino binigay? Kay Mary Grace Piatos. Kay Kokoy Villamin at iba pa. Oh. Kasalanan ba namin hindi nyo maunawaan kung sino si Mary Grace Piatos? Hindi namin ipapaliwanag. Kahit alam nyo na dapat. Sinabi ba ng mga nawala? Hindi. Binigay sa mga hindi nila kilala. Bakit nyo kinakailangan makilala? Si Mary Grace Piatos. Confidential agent, confidential na nagbibigay ng Pucha, nanonood kami ng James Bond 007. My name is Bond. James Bond. Sa tingin nyo, yun ang tunay na pangalan ni James Bond? 007? Agent 007? What's your name? Agent. What's your surname? 007. Tanga lang po ang mag-aakala na ang tunay na pangalan ni Agent 007 ay 007 James. Putang. Yun po ang katumbas nun. Pero sinabi ba na ninakaw ni BP Sara? Hindi. O hindi pala eh. Oh. Hindi naman pala eh. Balik tayo sa tanong natin. Daang bilyon sa nyo dinala yung pera. Pinakamalaking kinita, pinakamalaki. Pucha, pinakamalaki palang kinita. Bakit nyo binenta yung NAIA? Alam nyo kung bakit ko natiyak na wala talagang proyekto? Alam nyo kung bakit? Ha? Simple lang. Ito po ang sinabi ng DOTR, Secretary. Ang pinakamalaki naming proyekto ay ang privatization ng NAIA. Privatization ng NAIA? Binenta mo yung NAIA? Binenta mo yung operasyon ng NAIA? Proyekto pala yan. Nakuha po ninyo kung bakit ako nakatiyak na wala silang proyekto? Sa report ng DOTR, sabi ng DOTR, pinakamalaki namin project, privatization ng NAIA. Kita nyo? Sabi ng DOT, Department of Tourism, nagpapasalamat kami kay Pangulong Marcos dahil sa privatization ng NAIA. Puta, dalawang department. Pareho yung proyekto yung privatization of NAIA. Ganun po kawalan ng proyekto tong gobyerno na to. Ipagmalaki mo yung yun ang ipagmalaki mo. Ano pa susunod yung ibebenta para may ipagmalaki kayo?
Dahil daw kung privatization na raw, gaganda na raw yung tingin ng mga turista sa Pilipinas. Tama yun. Kasi nakita ko sa Panglao Airport. Panglao, Bohol ba yun? O international kasi nga mga turista, alam niyo po sa totoo, ilan na ba napuntahan ko? Isa, Korea, Taiwan, Hong Kong, Vietnam. Yung mga ganda po ng lugar natin, yung ganda po ng lugar sa Pilipinas, at saka po yung babait na mga tao, wala pong mas gaganda, natural natural beauty ng Pilipinas, natural. Wala pong gaganda sa Pilipinas. Yung kabaitan po ng mga Pilipino, wala pong babait sa mga Pilipino. Sa ibang bansa, mahirapan ka magtanong eh. Magtatanong ka, naliligaw ka, gumamit ka ng mapa o kaya Google Map o kung ano man. Pero magtanong, hindi sila accommodating. Busy sila sa mga oras nila. Dito sa Pilipinas, mas maganda po dihamak yung Boracay natin sa lahat, sa buong mundo. Pero yung bago ka makarating sa Boracay, yun yung problema eh. Bago ka makarating doon sa mga tourist destination mo, meron ka ba nakitang international airport na balde? Ang pamplas mo, alam ba ng mga turista sa tingin nyo na ang pamplas ay balde? Nakapila po yung mga trabahador ng Panglao International Airport para mag-igib ng tubig. Tama nga naman. Pinakamalaking proyekto, 5,500 flood control. Kaya lang, nababangga ng barko. Bakit binaha? Na-overwhelm eh. Alam mo po ba ibig sabihin na na-overwhelm? Binaha yung flood control project. Kahit sa NAIA raw. Pila balde. Ngayon ka lang makakakita, di ba? Ngayon ka lang nakakakita ng international airport na nagba-brown out. Tapos, imbis na, pucha, di ba, sa ibang bansa, tanggal ka na. Brown out lang, hindi mo maano, hindi po. Ay, brown out kasi po, hindi namin maipaliwanag eh. Bakit ba brown out? Hindi po namin maipaliwanag hanggang ngayon eh. Ganun ba? Sige, imbestigahan mo. Nag-brown out ulit. O bakit na naman nag-brown out? Naku, may pumutok pong hindi namin maipaliwanag eh. Ganun ba? Pag pangatlong brownout, benta na lang natin, Mr. President, benta na lang natin, di namin kaya eh. Binenta ngayon. Iba na lang mag-operate, Mr. President. Ganun ba? Ano proyekto nyo? Yun, yung privatization. Yung binenta natin, yun ang pinakamalaki namin proyekto. Patay tayo dyan. Tama, correct. Yung sinasabi ng Makati Business Club, na tinwist ninyo yung budget para sa patronage politics, yan yung legal na vote buying, sabi ni BP Sara. Yang AKAP, AIX, TUPAD ay legal na vote buying ayon sa ating Vice President. At dahil dyan, may impeachment siya. Pero yung mga bumibili ng boto ng legal, walang impeachment. Pero yung mga nangulimbat ng daan-daang bilyon, hindi man lang iniimbestigahan kung saan napunta yung pera. Revenge tourism po sa buong mundo. Tayo lang po ang tourist sa totoo po. Wala pong gagandang beach sa atin. Di pa ako nakapunta ng Siargao. Pero wala pong gaganda talaga eh. Ang ganda po talaga ng mga beach natin. Ang gaganda pa ng mga Pilipina. Ang babait pa natin.